Hello guys, welcome sa ating bagong video. Last video, pinag-usapan natin itong 70 A800 SE at kinompare natin siya sa DDPI C60 Pro. Pero ngayon, naglabas ng new camera ulit ang 70 Ito yon, yung 70 A810S. So sa video na to, ipagko-compare natin itong dalawang to. Itong 70 A800 SE at itong 70 A810S. Kamusta kaya ang performance nila against each other? Para magiging battle of the 4K dashcams. No? At ano kaya yung marerecommend ko sa inyo between sa dalawang camera na to? So yun yung mga sasagutin natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! So, pag-usapan muna natin yung kanilang physical similarities at differences. Ito sila guys. Sa unang tingin, kapag hawak nyo sila parehas, halos hindi nyo sila mai-differentiate kasi parehong-pareho sila. Yung feel, yung weight, yung materials na ginamit, and everything. Parang parehas na parehas sila, like 90 to 95%. Parehas na parehas sila. Kung titingnan nyo ngayong harapan, di ba? Kung hindi nyo babasahin yung nakasulat dito, malilito kayo na ito yung A810S at ito yung A800 SE. Parehas na parehas sila. May slight pinagkaiba lang sila dito sa pinaka-lens. Kay A800 SE, flat siya. Kay A810S, medyo may curve yung kanyang lens. No? Yun lang naman. Yun yung napansin ko na main difference nila. Sa gilid, kung titingnan nyo ito, parehas sila, pati alignment ng mga ports na nandito, magkaparehas, pati mga speakers nila. Sa kabilang side din, yung mga buttons, parehas na parehas din. At ultimo yung screen, parehas na parehas sila na may 4 buttons layout din. So physically, almost the same sila sa itsura. Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung kanilang specifications. Pag-usapan muna natin yung mga similarities nila nitong A800 SE at saka nitong A810S. So unang-una, parehas nila yung kanilang max resolution sa main camera ay 4K 30fps. Parehas silang minamarket ng 70 na true 4K. So hindi siya in-upscale na 4K kagaya ng ibang mga dash camera. Same din yung maximum resolution ng mga rear camera na kasama nila. 1080p pa rin yon. Parehas din sila ng Wi-Fi capability, Wi-Fi 6 at 2.4 GHz yung kanilang protocol. Supported din nila na micro SD card ay from 32GB up to 512GB. So parehas din sila sa part na yon. Parehas ding super capacitor yung battery nito. So makakaasa tayo, both of them can withstand extreme temperatures. Parehas silang may buffered emergency recording up to 3 minutes. Ito yung bago yung collision mangyari. No, nire-record na nila at kinikip yung 3 minutes ng footage before that collision. Parehas din nilang supported ang 24/7 parking surveillance through 70 hardwire kit. So kapag nakapark ka, parehas kang mababantayan nitong dalawang camera na to. Supported din nila parehas ang time-lapse recording, ADAS, loop recording, at meron silang 5-level sensitivity ng collision detection. So when it comes to those features, yun yung mga similarity nila. Pero syempre hindi lang doon. Pag-usapan din natin yung kanilang mga differences sa specs. So unang nilang pinagkaiba guys ay sensor. Si A800 SE, hindi minention ni 70 kung anong eksaktong sensor, pero hindi siya yung super high-end na sensor. Dito kay A810S, minention nila na ito ay powered by Sony Starvis 2 sensor. So lumilevel to dito sa 70 4K Omni at saka kay DDPI Z60 Pro. Parang mga ganun yung sensor niya. IMX678. Ano pa? Sa aperture, meron din silang pinagkaiba. Dito kay A800 SE, ang kanyang aperture ay f1.55 sa front at f2.0 naman sa rear. Kay A810S, f1.7 yung kanyang main aperture dito sa front camera at f1.55 naman sa kanyang rear camera. So may mga differences sila, kaya excited ako makita yung mga pinagkaiba ng mga footages nila.
Ano pa? Parehas din silang merong night vision algorithm. Kay 70Mi A800 SE, ito yung typical super night vision ng 70Mi. Pero kay A810S, ang ginawa nila, in-enhance pa nila yung night vision algorithm nito. At syempre, with the help na rin ng Sony Starvis 2 sensor. So, nag-expect tayo ng much improved low light performance nitong A810S. Ano pa? Last na pagkakaiba nila, di ba nasabi ko kanina, parehas nilang supported ang hardwire kit ng parking surveillance. Pero kay A800 SE, hindi niya supported yung 4G hardwire kit. Ano yon? Dito yan kay A810S. So yung 4G hardwire kit, may remote viewing yon, no? Makikita mo siya kahit nakapark live sa yung phone. So yun yung supported niya with the help ng 4G hardwire kit, yung UP04. Papakita ko sa inyo. Ito pala yung guys, yung 70Mi UP04 hardwire kit. So anong ginagawa nito? Ino-open nito yung napakaraming possibilities sa inyong A810S. Kasi na-enable nito yung una, yung remote live viewing. Basta lagyan mo lang siya ng active na SIM card, na ang mangyayari, makikita mo na kahit saan yung sasakyan mo na nakapark. Makikita mo na agad yung paligid niya, lalo na kung mahilig ka magpark sa mga lugar na medyo alanganin or hindi ka sure kung safe ba yung sasakyan mo doon. Anytime, mabu-view mo siya remotely with the help of this. Meron din tong tinatawag na Find My Car. So, instant parang meron kang GPS tracker sa sasakyan mo. O di ba? Paano kung lagi ka nalilito kung saan nakapark yung sasakyan mo? Malaking bagay din to. At isa pang maganda sa kanya guys, meron siyang instant app alert. Halimbawa, may bumangga sa sasakyan mo habang nakapark. May suspicious na person sa harapan ng sasakyan mo. Or kung may nakatambay sa harapan mo, may ginagawang kung ano-ano sa sasakyan mo, madali mong makikita or madali kang manonotify nito. At isa pa maganda rin sa kanya, meron siyang battery protection. Ibig sabihin, kung ano yung isiset mong voltage ng battery mo, hindi niya yun uubusin, hindi niya yun lalampasan. Ayun kasi madalas concern sa mga hardwire kit na kagaya nito. So ibig sabihin, kapag sinet mong 12.3 volts or 12.4 volts sa iyong battery, pag na-reach na ng hardwire kit yung level na yun, kusa na siyang mamatay. Para sa susunod na papasok ka sa sasakyan mo, hindi ma-drain ng totally yung battery niya. Makakapag-start ka pa rin at magagamit mo siya. At subok na subok ko na yan guys, kasi ako mismo, user ako nitong 70Mi UP04 4G hardwire kit. Kaya napakagandang addition siya para sa inyo A810S. So now, let's talk about pricing naman nila. Magkano ba itong dalawang to? Si A800 SE guys ay may price na around 5,000 pesos. Tapos itong si A810S nasa around 7,000 pesos. So nakita nyo no, meron silang around 2,000 or almost 2,000 pesos na price difference. At masasabi ko sa inyo, worth it yun para sa mga enhanced features at premium features na makukuha nyo dito kay A810S. Kasi talaga pinoportray ng 70Mi na ito yung enhanced version ng 4K camera sa kanila. At saka, yun nga, makukuha nyo yung mga added premium features, more features para makatulong na maging secure yung sasakyan ninyo. Kaya for me, worth it yung kanilang 2,000 pesos price difference. So, ngayon nakita na natin yung mga similarities nila at saka yung differences nila. So, pag-usapan naman natin o ipapakita ko naman sa inyo yung mga sample footages na nakuha ko sa kanila over some period of time. Tapos mamaya pag-usapan natin yung mga footage na yan.
Okay, so nakita natin lahat ng footages nila guys. So kamusta itong dalawang to? To be honest, no, ang mga footage nila dahil nga pareha silang true 4K, hindi nagkakalayo sila, especially on broad daylight. Kapag maliwanag yung araw, umaga, talagang mahirap malaman kung alin talaga sa kanilang dalawa. Medyo lamang lang ng konti itong si A810S when it comes sa high dynamic range, kasi parang mas kitang-kita mo yung mga ulap, no? Tsaka mas vibrant yung colors na lumalabas kay A810S sa umaga. At syempre, parehas naman silang very good, no? Captured na captured lahat ng details, plate number, make and model ng sasakyan. Kahit napakaraming sasakyan sa paligid, well captured nila sa morning. Same with their rear camera. Okay na okay yung mga footages ng kanilang rear camera, given na naka dark tint pa tayo guys at the back. Kaya okay na okay pa rin yung footage nila sa umaga. Kamusta naman sa night time? Doon sila medyo nagsiset apart ng konti. Oo, effective. Maganda rin yung mga footage ni A800SE sa gabi. Malinaw din. At kita mo rin naman yung mga important details like yung mga plate numbers and stuff and etc. Pero dito kay A810SE, kitang-kita talaga nating malinaw kahit i-zoom mo pa. Talagang ang ganda talaga ng Sony Starvis 2 na sensor. Talagang ang ganda ng night processing niya. At subok naman na natin yan kasi marami na tayong na-review na dashcam na Starvis 2 ang sensor. Okay na okay, wala tayong masabi. Kaya kahit i-zoom mo ng konti, medyo lalabo yung paligid kasi nga gabi. Pero yung details, plate number, kahit nga yung mga numbers sa body like ng mga tricycle or ng mga jeep, kitang-kita natin dito kay A810S. So for me, slightly better ito sa gabi compared dito kay A800SE. But don't get me wrong, any of them are good pa rin naman. Yun nga lang, mas maganda lang talaga at mas malinaw yung mga detalye ng konti dito kay A810S. Sa night camera naman o sa rear camera naman guys, makikita naman natin parehas naman silang okay. Pero napansin ko medyo much better ng konti itong rear camera ni A810S kasi nga f1.55 yung aperture niya. So kahit parehas silang 1080p, no, medyo naka-affect ng konti yung aperture na yon, size ng aperture. Kaya talagang medyo mas kita natin ng details sa rear camera ni A810S compared dito kay A800SE. Si A800SE medyo nag-i-struggle na siya kapag talagang sobrang sobrang dilim na nung paligid, yung halos walang ilaw. Pero ito kay A810S okay na okay pa rin. Nakikita pa rin yung mga important details kahit medyo madilim na yung paligid. So yun lang, no, yun yung comments ko sa mga footages na nakuha natin sa kanila. So ngayon, nakita na natin lahat ng pwedeng makita sa dalawang camera na to. So para kanino ba ito? Ano yung mga marerecommend ko sa inyo? Well, kung ikaw ay entry level or basic user ka lang, gusto mo lang talaga ng 4K dashcam na malinaw, na ayaw mong gumastos ng sobrang mahal at hindi ka masyadong sensitive sa mga bagong sensor, yung talagang okay na sa'yo na malinaw yung dashcam mo sa umaga or sa gabi, okay na sa'yo itong A800SE. Pero kung ikaw naman, medyo advanced user ka, gusto mo ng mga dagdag premium features at mas maganda yung sensor at gusto mo rin ng slightly better na footage sa gabi, mas malinaw yung mga details sa kahit anong lighting condition, at syempre mahilig ka magpark sa mga lugar na medyo alanganin, gusto mong ma-remote view yung sasakyan mo, o para sa'yo naman itong A810S kasi meron siya ng mga ganong feature. So, sa madaling salita, A800SE para sa mga entry level, basic user at gusto ng malinaw na dashcam. At itong A810S naman para sa mga advanced user, gusto ng extra tech at mas malinaw na Sony Starvis sensor. Worth it naman parehas based sa presyo nila. Kaya kung gusto mong mabili yung mga dashcam na to, click mo lang yung link sa description below at yung nakatag na product sa video na ito para masigurado mong legit yung mabibilan mo ng A800SE or ng A810S. So yun lang guys, kung nakatulong sa iyo yung video na to, kung naghahanap ka ng mga quality na 4K dashcam, click mo na may like button at share mo na rin sa mga friends mo para maging aware din sila sa dalawang dash camera na ito. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakapollow, click mo na rin subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. The next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!